Ito na pala sila eh. Nasaan na yung sorpresa mo para sa akin? Bastardo! Kailangan pa natin siya. Dahil wala nang malapitan si Justin ay agad niyang pinuntahan si Felicia na tinawagan niya ito habang nasa daan pero hindi siya sumasagot kaya nagalit ang binata na hindi niya ito tinigilan. Bago umalis si Felicia ay nilabas niya yung mga vitamins niya para makainom ito nang saktong tawagan na naman ulit siya ni Justin na agad niyang tinanong kung anong gusto ng binata na wala siyang kalamalam na nasa harap ng bahay nila si Justin. Agad tinanong ni Justin kung anong problema niya dahil sa huling pagkikita nila ay galit ang dalaga sa kanya kaya agad niyang tinanong kung may kasalanan siya. Nagpalusot si Felicia na wala siyang panahong makipag-usap dahil nasa lamay siya ng daddy niya sabay pinatayan niya ng cellphone. Sa galit ni Justin ay bumaba ito ng sasakyan na saktong papalabas na din ang dalaga kaya nagulat siya nang sumulpot si Justin na galit niyang tinanong kung bakit nagsisinungaling siya sa kanya na hinila niya ang kamay ng dalaga na sinabihan niyang wala nang magtratraidor sa kanya pero nanlaban si Felicia na sinubukan pang umawat ng driver nila pero pinagbantaan ni Justin at nagpaputok ng baril na dahil nagulat si Felicia ay nabitawan niya yung mga vitamins niya na agad niyang pinulot pero inagaw ni Justin kaya napagtanto ng binata na buntis si Felicia. Habang nanginginig naman sa takot ang dalaga pero agad namang niyakap ni Justin na masaya siya dahil magiging ama na siya. Habang tumawag naman si Maxine sa kuya Maki niya para ipaalam na nasa Victorino na siya dahil mas ligtas siya doon kesa sa Pilapil, na agad tinanong ng kanyang kuya kung anong nangyari dahil tumatawag siya noon sa Pilapil pero hindi siya sumasagot, sabay kinumusta na din niya si Moises. Kwento naman ni Maxine na tinangay siya ng mga tauhan ni Mayor Lorenzo na hindi siya nailigtas ng tatay nila pero umaasa siyang mahanap siya ni Rafael. Agad kwento ni Maki na nadali din si Calvin ng Prada na muntik nang natuluyan ni Justin pero tinulungan siya nila Steven. Tinanong naman ni Maxine kung hindi nadamay ang kuya niya dahil baka pag-initan din siya na nagawa pang magbiro ni Maki nang saktong dumating naman si Matias. Kinumusta ng binata ang kapatid niya na agad sinabihan ni Maxine na paano siya magiging okay sa dami ng nangyayari at hindi niya inakala na ganun kagulo sa Pilapil lalo't hindi sinasabi ng tatay nila na kinakalaban nila si Mayor Lorenzo na agad namang kinumusta ni Maki yung tatay niya. Sinabihan naman ni Matias ang binata na wag niya silang intindihin dahil ayos lang sila ni Maxine pero mas payapa kapag nasisiguro niya yung kaligtasan nilang magkapatid na hinagad niyang mabigyan sila ng maayos na buhay pero humingi ito ng tawad dahil hindi niya sila mabigyan ng ligtas na matutuluyan. Sinabihan naman ni Maxine si Matias na magiging okay din ang lahat na makakaya nila basta hindi sila susuko ay mananalo din sila na sinabihan sila ni Maki na kaya sobrang laki yung tiwala ni Moises kay Bossing dahil siya ang pinakamalaking supporter niya. Sa kaarawan ni Jaime ay matutuwa ito dahil sasabihin at ipapakita ni Mayor Lorenzo ang video ni Moises na ang binata ang regalo niya sa kanyang kaarawan na kahit hindi niya nakuha si Rafael ay nakapagpamingwit din siya ng mas maliit na isda na ito naman ang kukumpleto sa kaarawan ni Jaime. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po natin subaybayan ang huling 3 linggo ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga huling episode. Marami pong salamat.